So welcome back mga katropa sa ating channel. Sa video na ito mga katropa, magkakabit tayo ng tie switch na version 3. Ito yung umiilaw mga katropa. At ito yung mga madalas i-request sa akin ng ating mga subscriber kung paano magkabit ng tie switch dito sa Honda Click 125. Paano ito ikabit mga katropa? Step by step tuturo ko sa inyo kung paano ikabit itong ating tie switch sa Honda Click. Pero pinapaalala ko lang sa inyo na bawal nating patayin yung ating headlight. Wag nating papatayin yung headlight natin kasi magbablackout yan. Yung iba nagkakabit nito, nagkakabit sila ng ganito, biglang nagbablackout yung headlight niya kasi pinapatay nila yung headlight. So ayun yung iwasan natin. Huwag nating patayin yung ating headlight ng Honda Click 125. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. O kaya naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. So, natanggal na natin mga katropa yung cover dito, tsaka yung cover sa kanyang head. Ang uunahin natin gagawin na switch ay yung dito banda sa signal light, busina, tsaka high and low. Aalisin muna natin ito mga katropa. Kailangan natin yung kanyang socket. Ito yung socket na to, ito yung gagamitin nating socket na to para hindi na natin magalaw yung pinaka wiring niya sa loob. Dito lang tayo magagalaw sa bandang part ng ating switch. Alisin muna natin to at pati yung socket na to. Sa part ng signal light mga katropa, meron tayong siyempre busina, signal light, high low, hazard, tsaka passing light. Dito naman sa bandang kanan na switch, meron tayong patayan ng ilaw mga katropa, pero hindi na natin gagamitin yung patayan ng ilaw kasi yung Honda Click na 125, hindi natin pwedeng patayin yung ilaw niya mga katropa dahil magba-blackout. Mas malaki ang gastos nyo kapag pinatayin yung ilaw. So dito sa pagkakabit ng tie switch na version 3, hindi na po natin pwedeng patayin yung ilaw ng ating Honda Click. So hindi na natin magagamit itong part na to o yung switch na to, pero ituturo ko na rin sa inyo kung ano yung coding ng switch na to para kung sakaling gagamitin nyo sa ibang bagay doon sa mini driving light o kahit sa ang ilaw, so pwede nyo magamit yung switch na to. Tapos dito, andito yung ating starter, push button natin. Ito yung patayan ng ating kill switch ng ating makina at ito naman yung patayan ng ilaw ng ating ito. Ayan yung patay natin ng ating ilaw. So umpisa muna natin dito mga katropa sa ating left hand na switch. At itong kailangan natin ay yung socket dati ng ating Honda Click. Kukunin natin to para hindi na tayo magagalaw doon sa original na wiring ng ating harness. So sa paglalagay ng tie switch sa Click 125 mga katropa, kailangan natin ng isang mini relay. So sa mga nagtatanong kung saan mabibili yung mini relay, pwede kayong bumili sa mga electronic shop or pwede kayong bumili, maglalagay na lang ako ng link dyan sa baba ng ating video description kung saan mabibili yung ating mini relay at para mapunta kayo sa legit na seller ng mini relay sa Shopee. So dito mga katropa sa ating mini relay, katulad din to ng transparent na relay na ginagamit natin doon sa ating busina. So dito, ito yung number 85, trigger natin yan. Dito sa bandang gitna, ito yung number 30. Yung main supply natin, ito yung number 86, trigger din yan. Ito yung number 87A, normally close natin. At yung number 87, normally open natin ito. So dito sa mini relay, ang hindi na natin gagamitin dito ay yung number 87 or ito, aalisin natin yung part na to. Ang gagamitin lang natin dito ay yung number 87A ito. Ayan ang gagamitin natin. So lagyan muna natin ito ng wire mga katropa para isa-isahin natin mamaya kung saan natin ilalagay yung bawat wire na yan at saan natin ipupwesto. Lagyan muna natin siya ng wire.
So ito na mga katropa yung ating ginawang paghihinang sa mini relay natin. Tapos ito yung ating version 3 na tie switch. Sa dulo niya ito yung kanyang mga wire. Bata muna natin to. Tapos ito mga katropa, alisin na natin yung kanyang socket dahil hindi na natin kailangan yan. Tanggalin na natin yan. So mamaya maya iisahin natin yung mga wire na to kung para saan ba to yung kung para saan yung bawat wire na to. Ang susunod natin dito sa original na switch natin, kukunin lang natin dito ay yung ating socket. Ito yung gagamitin natin, yung socket niya. Alisin natin yan. Ito na yung kanyang coding. At ito yung coding ng wire ng ating tie switch sa bandang kaliwa. So umpisahan natin mga katropa dito sa signal light natin, tapos dito sa ating hazard. So ang main ng ating signal light mga katropa dito sa ating tie switch na version 3, ang pinaka main na signal light natin ay itong kulay cherry na wire. Yung kulay cherry na wire, ilalagay natin to sa gray wire ng ating dating socket ng Honda Click 125. Gray na wire, ito yung main supply din ng ating signal light. I-connect natin dito sa cherry na wire ng ating tie switch. Yan na yung ating gray wire ng dating socket ng ating Honda Click, inilagay natin sa cherry na wire ng ating tie switch. Ang susunod natin yung ating brown wire. Ito yung ating signal light sa kaliwa. Yung brown wire natin, i-connect natin dito sa orange wire ng ating dating socket ng Honda Click. Ito yung signal light ng kaliwa ng Honda Click. So brown wire ng tie switch sa orange wire ng dating socket. So ayan na yung ating brown wire ng tie switch na connect natin sa orange wire ng dating socket. Ang susunod natin mga katropa ay yung ating gray na wire ng ating tie switch. Yung gray na wire natin mga katropa, yan yung signal light natin sa kanan. Ilalagay natin to sa light blue ng dating socket ng ating Honda Click. Yung light blue ay yung signal light natin sa kanan. So gray wire to light blue tayo. So yan na yung ating signal light mga katropa, na-connect na natin. Automatic yan, pag na-connect nyo na yung signal light natin, yung hazard nyo na-connect na rin yan, automatic na yan. So dito naman tayo mga katropa sa ating high and low at doon sa passing light natin. Ang uunahin natin mga katropa ay yung ating blue black. Ito yung main supply ng ating high and low. Tapos itong white, ito naman yung supply ng ating passing light. So yung blue black tsaka yung white, pagsasamahin na natin yan. Tapos ilalagay natin to sa green wire ng dating socket ng ating Honda Click. Isama natin siya dyan. Yan. Pero bago natin lagyan ng tape yan, syempre dito na natin gagamitin yung ating relay na ginawa kanina. Yung gitna ng relay, ito yung gitna ng relay natin o yung ating common ng relay. Isama natin to doon sa pinagsama nating green at white tsaka blue black. Sama natin siya dyan. Tapos pwede na natin yan i-electrical tape. So yan na yung ating pinagsamang blue na mayroong lining na black at white wire ng ating tie switch. Inilagay natin sa green wire ng dating socket. Tapos yung gitna o common ng ating mini relay, inilagay natin dito sa ating, isinama rin natin dito sa ating kulay green. Ang susunod natin mga katropa ay itong ating yellow wire. Yung yellow wire natin, ito yung ating high beam ng ating switch. So yung yellow wire natin mga katropa, ilalagay natin to dito naman sa relay, dito sa number 85. Ito yung kabila, number 86 trigger. Ito yung number 85. Isama natin to sa yellow wire ng tie switch. Pagkatapos natin may pagsama yung yellow wire ng tie switch at yung number 85 ng ating mini relay dito sa side na to, pinagsama natin, isama naman natin to dito sa ating kulay blue na dating socket ng ating Honda Click. Yung kulay blue, ito yung ating high beam. Ito na mga katropa yung ating blue wire nung high beam ng dating socket, yung yellow wire ng ating high beam ng tie switch at yung number 85 ng ating mini relay. So yan na siya, magkakasama na sila. Ang next natin mga katropa ay itong ating number 87A ng ating mini relay, o itong sa kabilang side na to, yung isa pinutol natin yan, yung number 87. Itong 87A ng ating mini relay mga katropa, ilalagay natin to sa white wire ng ating dating socket ng Honda Click. Ayan. Diyan natin siya ilalagay. Yung number 87A.
So ito na mga katropa yung ating white wire ng dating socket ng Honda Click 125. Inilagay natin sa number 87A ng ating mini relay o yung tinatawag nating normally closed. Yan ang style niya. Ang susunod natin mga katropa ay yung ating busina. Yung ating busina mga katropa, ang coding niya ay ito, blue at black. So ang gagawin natin dito sa ating mini relay, meron na lang tayong nag-iisang wire na natitira dito, yung ating number 86, yung trigger natin. Yung number 86 natin mga katropa, isasama natin dito sa black wire ng ating tie switch. So number 86 na mini relay, ilagay sa black wire ng tie switch. Yan, yung ating black wire ng tie switch at yung number 86 natin ng mini relay pinagsama natin. Pagkatapos natin pagsamahin yung dalawang yan, ilalagay naman natin to doon sa kulay black ng ating wire, dito sa dating wire ng socket ng Honda Click 125, yung black wire nya. Yung black wire na to mga katropa, ito yung accessories wire ng ating motor. So dyan natin siya ilalagay, pagsamahin natin sila. Ito na mga katropa yung ating black wire ng dating socket ng Honda Click 125, black wire ng ating tie switch na version 3, at yung number 86 ng ating mini relay pinagsama na natin. Next natin yung kulay blue, ilalagay natin dito sa dating socket ng ating Honda Click 125, dito sa light green. Ito naman yung ating trigger ng busina. So yung blue wire ng tie switch saka light green ng ating dating socket, pagsamahin lang natin. So ayan na mga katropa yung ating blue wire ng tie switch at light green ng ating dating socket na ilagay na natin. Tapos na tayo dyan. Tapos meron pa tayong isang green wire na naiwan dito, hindi na natin gagamitin yan. Para saan ba tong green wire na to? Ito naman yung ating low beam. So hindi na natin gagamitin tong low beam natin kasi ito na yung nagsiserving low beam natin, yung mini relay natin. Diyan na rin siya kukuha ng low beam ng ating headlight. So ibakante na natin to, alisin na natin yan. At ito naman yung natitirang socket natin. Ito naman yung socket ng mga ilaw natin dyan. Partner nito ay ito. Diyan natin siya ilalagay sa kanang socket ng ating tie switch. Diyan natin siya pagsasamahin mamaya. So yan, i-organize natin ito mga katropa. Tapos ilagay na natin to yung ating switch doon sa ating Honda Click 125. Okay? Ay boss, hindi ka pa nakagawa boss. Ay ano, pagkatapos nito kay boss sabagay lalapag lang naman yun yung ano mo. Mamaya na boss, mamaya na. So ito na mga katropa yung ating tie switch sa bandang kaliwa, naikabit na natin. Nailagay na natin yung ating socket. Ayan, napakalinis, hindi natin nagalaw yung dating wire nya o mismong wire sa motor. Ang nagalaw lang natin ay yung wire mismo papuntang socket ng ating switch. Tapos ito yung ating relay. Mamaya i-organize natin yung mga katropa. Ito i-organize natin ito mamaya. Hayaan nyo na, mahaba yan. Ang susunod natin ay yung ating switch bandang kanan naman, dito sa bandang throttle. So ang gagawin natin mga katropa, ilagay muna natin itong switch natin sa bandang kanan. Tapos yung kanyang mga coding mamaya iisa-isahin natin kung anong gagawin natin dyan. So ilagay muna natin to. Ito na mga katropa, naikabit na natin yung ating domino switch sa kanan at sa kaliwa. Pero mga katropa, nagtabas pala tayo ng ano, nagtabas tayo dito, naglagari tayo dito at naglagari din dito kasi mahirap siyang ikasya. Medyo malaki pa rin yung agwat niya kapag hindi tayo nagtabas, kaya nagtabas tayo ng kaunti. So yun yung final na natin. So mga katropa, ito yung dating switch natin sa bandang kanan, tinanggal natin. Ito yung ating push button. Ang gagawin natin dito mga katropa, dito sa dating socket ng ating push button, tanggalin natin tong strap. Tapos ang puputulin na natin dito, yung socket nya, yung pa rin ang gagalawin natin. Hindi na tayo gagalaw dun sa part ng harness. Dito putulin natin tong dalawang wire na to sa part ng push button. Alisin natin yan. Tapos ito yung wire ng ating domino switch mga katropa. Ang coding ng ating push button dito, yung ating black at white ay yung coding ng push button. Since na iba yung socket natin dito, so puputulin na rin natin yung socket na to at i-connect natin dito sa green, tapos yellow na mayroong lining na green. Kahit saan dyan mga katropa, kahit saan mapunta yung black natin at white wire, maaring ganyan or ganito, walang problema dyan. Basta yung black at white wire ng ating tie switch, ilalagay natin dito sa pinutol nating green wire at yung ating yellow na mayroong lining na green.
Ayan na mga katropa, yung ating white wire at black wire ng tie switch, nilagay natin dito sa green wire at green na mayroong lining na yellow. Ayan yung ating trigger ng ating push button. Ang susunod natin mga katropa, ito hindi na natin ito kailangan kasi bawal nga patayin yung headlight ng ating Honda Click 125, so hindi na natin magagamit yan. Pwede nyo nang gamitin to sa ibang bagay o sa ibang ilaw. So saan ba yung mga wire nito mga katropa, ituro ko na rin sa inyo kung saan yung wire nya para magamit nyo rin sa ibang bagay yan. Dito meron tayong cherry wire at merong red wire. So ang gagawin natin dyan, yung cherry wire natin, alisin natin dyan. Itong cherry wire natin mga katropa, ayan yung main supply dito sa ating switch ng patayan ng ilaw. Kumbaga sa ibang motor pwede nyo magamit yan. Ayan yung main supply natin. Tapos dito naman, alisin mo natin to. Ito, yung cherry wire natin, ito yung main supply dito sa ating switch ng ilaw. At itong brown wire, ito naman yung ating park light. Kapag ginit na mo itong ating switch dito, ito yung magsisilbing park light natin. At pag sinagad mo naman dito, ito yung ating supply doon sa ating high and low na switch. Ayan. So hindi na natin ito gagamitin mga katropa, ibablanko nyo na yan. Kung mayroon kayo mini driving light, pwede nyo ilagay sa mini driving light nyo to. Or kung mayroon kayo ibang ilaw, pwede nyo gamitin sa ibang ilaw yan. Basta wag nyo nang papatayin yung inyong headlight. So blanko na yung tatlong yan. Yung tatlong to, ito yung wire nyan. Ang susunod natin mga katropa ay itong ating on-off. So dalawang on-off natin mga katropa. On-off dito sa malaking ito. Ito yung magsisilbing on-off ng ating makina, kill switch natin. At itong maliit na on-off mga katropa, on-off natin to para dito sa ilaw. Yung mga ilaw-ilaw natin, iilaw yan kapag inano mo. So saan ba yung wire nito mga katropa, yung maliit na on-off? Ito, yung dalawang wire na yan. So ang gagawin natin, yung dalawang wire na kulay blue na to, yung isang blue wire, ilalagay natin to sa accessories wire ng ating motor. So saan ba yung accessories wire ng ating motor mga katropa? Dito sa ating black wire, pwede natin kumuha dyan. Dito sa preno natin, dito sa light brown wire. Ang gagawin natin, tanggalin na natin to. Suksok natin tong isang blue wire. So blue wire mga katropa, itong dalawang blue wire na maliit, itong isang blue wire dito mayroong lining na black, ito naman yung blue wire para dito sa switch na to. Pero itong dalawang blue wire na maninipis na kulay blue na puro, ito para dito to. So yung isang blue wire natin mga katropa, ilalagay natin to sa accessories wire natin. Suksok natin to sa black wire galing ng ating preno, tapos ibalik lang natin to dito sa brown wire natin, accessories wire din yan. Tapos yung isang natitirang blue wire natin, ilalagay natin to sa ating red wire. So yung cherry wire natin, inalis natin dito para hindi madamay sa switch ng on-off ng ating ilaw design dito sa ating switch. So inalis natin yung cherry wire kasi yung cherry wire main supply dito yan. So ang gagawin natin mga katropa, itong natitirang blue wire ng ating switch dito sa maliit na on-off, ilalagay natin to sa dalawang red wire ito. Alisin na natin to para mas maganda nating ilagay. Ito na yung ating red wire mga katropa, tsaka blue wire ng ating on-off na maliit dito sa ating tie switch. Ayan na yun, blue wire. Yung isang blue wire nilagay sa accessories wire at yung isang blue wire nilagay sa red wire para magsilbing trigger ng ilaw ng mga ating switch. Ang susunod natin mga katropa dito sa tie switch, meron tayong black wire ito. So dalawang black wire yan. Ang gagawin natin, itong black wire ilalagay natin to sa ground wire. So putulin natin itong black wire natin, yung socket nya putulin natin. Pero pagsamahin pa rin natin silang dalawa at ilalagay natin to sa ground wire ng ating motor. So dito kanina, ito yung ginawa natin kanina sa left side ng ating switch. Ito yung socket nya, dyan na rin tayo kukuha ng ground wire. Dito hanapin nyo yung solid na green wire. Ayan, yung isa light green, ayan yung busina. At ito yung dark green, ayan yung ating ground wire. Dyan yung ilalagay yung ating black wire. So yan ang mga katropa, yung ating dalawang black wire nilagay natin sa green wire ng ating socket doon sa left side ng ating socket na tie switch. Ang susunod natin, itong maliit na black wire ng ating socket. Tapos dito, yung papunta dito sa left side, pagsamahin lang din natin silang dalawa. Suksok lang natin na ganyan. Alright, ang susunod natin ay itong dalawang yellow wire natin. Yung dalawang yellow wire natin mga katropa, ito yung switch dito sa ating on-off ng makina. Ayan. So ang gagawin natin dito mga katropa sa dalawang yellow wire, dudugtungan natin to na mahabang wire. Dudugtungan natin ng wire yan, itong dalawang to, yung dalawang yellow wire. Dudugtungan natin yan, tapos ipapagapang natin hanggang dito sa side na to. Kasi dyan tayo magpuputol ng
kill switch natin. So dugtungan muna natin to, itong dalawang yellow wire na to. Ito na mga katropa yung pinagapang natin na wire. Ito yung wire na to ay ito yung dalawang yellow wire dito sa ating kill switch ng ating tie switch. Ito na yun, yung dalawa. So hindi na importante mga katropa kung saan dito yung dalawang yellow wire na to kasi same na naman sila ng coding. Ito silang dalawa, so hindi na importante kung saan ang pwesto nilang dalawa dyan. Saan ba natin ilalagay mga katropa? Ilalagay natin yan dito sa ating side stand ng motor. Yan. Diyan natin siya ilalagay sa side stand. Ang wire ng side stand mga katropa ay andito. Ayan natin. Sana makita nyo. Diba? Yan, nakikita nyo mga katropa. Ayan yung wire ng ating side stand. Diyan nyo siya, tatanggalin nyo yan. Aalisin natin yung wire na yan. Pag naalis nyo to, sa loob, babalatan natin yan. Dito sa loob niya mga katropa, same coding lang siya na mayroong green na mayroong lining na white. Ang gagawin natin dyan, isang wire lang yung puputulin natin dito. Isang wire lang yung ikakat natin. Pagkatapos nyan, yung kinat natin na dalawang wire dyan ng wire ng ating side stand, dyan natin ilalagay yung dalawang yellow wire na pinagapang natin. Tig-isa sila dito sa pinutol natin na wire ng ating side stand. Ito, tig-isa sila. So hindi na importante kung saan tatapat tong dalawang to, basta yung pinutol natin dito, tig-isa sila nung pinagapang natin. So yan ang mga katropa, na-organize natin yung mga wire dito. Lahat na na-organize natin. Tapos na tayo dun sa kill switch natin. Ito yung nagsilbing kill switch natin. So yan ang mga katropa, tapos na tayo dun sa pag-i-install ng ating tie switch na version 3. At susubukan na natin ito. Susi natin. Pag susi natin mga katropa, dito sa ating malaking switch, pag naka-off siya, hindi mo siya mai-push button. Yan, kasi yun yung ating kill switch. Ngayon pag i-on mo siya, pwede mo na siyang ma-push button. Ito naman, ito yung ating patayan ng kulay dito sa bawat gilid. Ito yung design natin. Pag inon mo yan, mag-o-on yung kanyang mga kulay blue. Yun, para maporma siyang tignan, no? Pag pinatay mo, mamatay siya. Pag on, mag-on siya. Dito naman sa kabila mga katropa, ito yung ating busina, syempre. Ito yung ating signal light ng kaliwa. Ayan, signal light natin. Signal light ng kanan. Tapos syempre meron tayong hazard. Ayan yung kanyang hazard. Tapos yung passing. Boss, paano nga ng passing, boss? Passing light. Yun, passing. Yan, ayan yung kanyang passing. Tapos high and low, boss. High, low. Yan, passing light, boss. So yan, yan yung ating version 3 ng tie switch na tinatawag nila, version 3. Yan, ganyan lang kadaling mag-install mga katropa. Ito pala, nagbawas kami dito sa bawat gilid niya, naglagari kami diyan para kahit paano hindi malayo yung agwat ng ating tie switch doon sa ating bracket. So ganyan lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. At sana meron kayo natutunan sa ating wiring mga katropa. God bless at ingat sa pagwawiring.